Okay, magandang araw mga ka-eShop. May gagawin tayo. Ito, Hisense 40 or 42. So, problema nito ay nanonood daw sila, biglang namatay, tapos nag-iba daw yung sounds. Tapos ngayon ayaw na siya mabuksan, ayaw na siya mag power on. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag subscribe at maraming salamat. So hindi na natin i-testing to dahil may nakita ako dito sa likod na medyo nagkaroon ng problema yung kanyang cover. So parang nalusaw, kaya hindi na natin bubuksan to. Actual na natin tingnan yung kanyang parts sa loob, baka may nasunog. Okay, buksan natin. Magandang araw mga ka-eShop. So shout out sa inyong lahat. Yan, shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. So pag may time kayo, pwede nyong bisitahin din yung iba nating kasamahan na may mga channel din. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay subscribe nyo na at mag-message na lang kayo para dikitan din kayo. So shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-eShop. So ito na. Ito yung kanyang model. Yan, 43 pala to, Hisense 43. So napapansin ko rito ay ito. Yan o, nalusaw ito o. So lusaw, ibig sabihin yan may parts na uminit ng uminit dito. So nalusaw niya yung plastic. Buksan natin. So itong unit na to ay yun o, unang sira niya. Sarado pa yung selyo nito. So unang sira to. So check natin muna, kasi nakarami nakagawa akong ganitong unit. Sibak yung power supply, total sira backlight. So maaring ganito din ang mangyari dito. So ito, nabuksan na natin yung unit. So ito na. Hindi naman siya sunog na sunog, pero nakita natin na nalusaw yung plastic sa taas dito. So ibig sabihin umiinit yung parts dito. So check natin ngayon yung backlight natin kung okay pa, kung mayroon pa siyang ilaw. So ayan, sinaksak ko na siya. So negative, wala na siyang ilaw oh. So hindi na umiilaw yung kanyang backlight. So maaring pundi na rin yung ilaw sa backlight. Try natin. Pag nag-stack to, walang ilaw. O yun, nag-stack siya, ibig sabihin sira na talaga ang ilaw nun. Sunod natin gagawin ay check natin yung power supply kung okay pa.
Bali ground lang tayo dito sa bakal, tapos dito. So check natin yung power supply niya kung okay pa. So meron siyang 12, nakita nyo may 12 siya, yun know, 12 volts. So try natin i-power on. Yun. Pag nag-power on siya, ayan, bumabagsak yung supply niya sa 5 volts. So, bumababa yung supply pag nag-power on. Ibig sabihin din yan, may problema na rin yung power supply nito. So, maaring nasira yung kanyang backlight dahil nagkaroon ng problema yung power supply nito. So, ito pwede naman i-convert to sa 4 wires or hiwalay na power supply. So mamaya titingnan natin kung anong mas maganda, ipo 4 wires ba natin or i-convert na lang natin sa ibang power supply. So ang una natin gagawin dito ulit ay papalitan muna natin yung kanyang backlight. So papalitan natin lahat ng backlight, tapos saka natin papalitan yung power supply niya or i-convert natin. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. So ito na, bali babaklasin na natin yung kanyang panel at papalitan na muna natin yung backlight. So ito, aangat natin yung salamin, papakita ko na lang sa inyo. So pag nag-angat ako ng salamin ay nilalagyan ko lang siya ng ganito. Yan, ganito, ganito. Tapos dito tayo sa ilalim mahawak para hindi lolobo. Okay, so ganun lang pagtanggal ng salamin. So ingat-ingat lang tayo. So ito na, nabuksan na natin. Bali yan yung mga ilaw niya, concave type, yan o. So tatlong set. Papalitan natin lahat yan, 2, 4, 6, 7. So 21 piraso. Okay, ayusin ko lang. So yan yung ilaw niya. Yung isang LED nito ay 3 volts. 3 volts lang yung isang LED. So papalitan natin lahat yan. Gagamit tayo ng putol-putol na ilaw. So ito na, napalitan na natin lahat ng ilaw. So mga ilaw natin ay putol-putol, kaya lang naidikit ko na, hindi ko na yung kuha ng video. Yun o, yung mga ilaw natin ay putol-putol. Yan. So yun, nag-asol. So mga putol-putol na yan, pinagja-jumper na lang natin, dugtong yung dugtong mga putol-putol na ilaw. So okay na. So nakadikit na kasi, nakalock na, nakalimutan ko na ng video. So ito na lang, dulo-dulo na lang. Yan na, nakadikit. So yan o. So putol-putol lahat ng ilaw na kinabit natin dito. Yung isang ilaw dito ay 3 volts. Yung isang bulb 3 volts. So ang connection nito naka-series lahat. Okay, tatakpan ko lang siya. So yan na siya. Yan, medyo madim lang siya kasi ang tinest lang natin ay yung pang-testing lang natin na ilaw. Yan. Yan. Hindi pa nakakabit sa actual na power supply. So gagawin din natin dyan ay babaguhin din natin yung supply ng backlight nya. So babalik ulit natin yung kanyang panel. So ganun din ang setup na gagawin natin. Nakabitan din natin ang papel. Tapos ipatong din natin yung ating
ganun lang pag nagkabit tayo ng salamin sa kapag nagtanggal. Ganun lang ang ginagawa ko. Hindi ako gumagamit ng junction cap. So ginawa ko rito ay gumamit na lang tayo ng 4 wires. So 12 volts grounding, 12 grounding, hot natin, saka ground ng capacitor yung black. So ganyan lang yung connection natin, ground ng capacitor yung black, saka yung gitna ng MOSFET natin itong kit na to. So ganyan lang assemble natin. Yan, 4 wires ang ginamit natin. So ito na, natapos na lahat natin i-assemble. So hindi ko na pinapakita kung paano ko pinagkakabit-kabit para mabilisan lang tayo. Gumamit tayo ng 4 wires. Sa 4 wires napakita ko na kanina yung connection. Ang hindi ko lang napakita dito yung pag-convert ng 4 wires natin sa resistor. Resistor na ang kinabit ko kasi mas matibay yung resistor kaysa trimmer. Yung trimmer kasi na napuputol yung carbon nun. Pero ito hindi. Sunog na sa talaga bago siya masira. Pero yung side na to hindi naman nasusunog yung resistor dito dahil mababa lang naman yung supply. Pero pag trimmer ang nakakabit dito, talagang hindi to matagal. So pag nagka-problema yung trimmer, automatic yung tataas yung supply ng ating 4 wires. So nasisira yung ating mga load side pag tumaas yung supply. Kaya kino-convert ko siya sa resistor. Tapos gumamit tayo ng backlight driver na ganito para supplyan yung ating backlight. Dahil ito hindi ko nagagamitin ito dahil nagkaroon na ng problema to. Nasibak mga ilaw nito dahil nagka-problema yung backlight nito. Kaya lahat ng ilaw niya nasira. Pwede rin dahil nagbago yung supply, kaya nadamay yung kanyang backlight. So pwede din ganon. So ito, MOSFET, hindi ko na tinanggal. Pero yung paa niya nakahang na yan. Hindi na yan nakakabit. Nakaangat na yan. So hindi na yan nakadikit sa board. Ito na lang yung nakadikit. Pero yung dalawang paa na yan, hindi na yan nakadikit, nakahang na. So hindi ko na tinanggal. Tapos gumamit tayo ng relay. So ang supply ng relay natin ay 12 volts. Tapos ito yung nag-cut ng supply ng backlight para pag power on, sasabay yung backlight natin sa power on ng unit. So gumamit tayo ng relay. Ang supply ng coil natin ay 12 volts. So kumuha na lang tayo dito ng 12 volts sa sa panel, sa supply ng top board niya. Dahil yung top board nito ay built-in sa main board, so parang ito na yung pinakatikon niya. So dito na tayo kumuha sa loob. Pag dito kasi tayo kumuha, pag saksak mo nun, pag nagkaroon ng supply yung ating 12 volts, automatic bubukas na kagad yung backlight natin. Pero kung dito tayo kukuha sa load side na niya, pag power on ng unit, sasabay yung relay natin para magkailaw yung ating backlight. So ganun lang ang connection natin. Yan. Bali ito yung switching niya para sa panel supply. So dyan tayo kumuha. So ganun lang ang ginawa ko rito. Ang problema ng unit ay nagkaroon ng problema sa power supply. Hindi na normal yung supply niya. Pag saksak mo, may 12 volts, pero pag power on mo, babagsak yung 12 volts. So may problema na yung power supply. So pag ganito kasi medyo mahirap na i-troubleshoot. Matrabaho na siya i-troubleshoot dahil sa mga pyesa na chips na rin, mahirap hanapan ng replacement. So mas maganda gumamit ng 4 wires o i-convert nyo yung 4 wires, or pwede rin gumamit ng power supply na 12 volts. Magda-direct kayo ng 12 volts para dito, pero dapat yung 12 volts nyo nasa 4 ampere. Tapos
Sa backlight naman, ganun lang ang ginawa natin. So, ang problema ng unit, power supply, backlight, palit lahat ng ilaw, supply ng backlight. So, yun ang naging problema niya. So, kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So, titesting na lang natin to kung okay na yung unit natin. So, saksak lang natin. Okay, meron na siyang standby power. Yan, hindi ko lang siya power on natin. Walang tagahawak ng ating camera. So, power on. Yan, nag-relay siya. Ayan, nagkaroon ng logo. Smart. So, ito na siya. Gawa na. Okay na, may picture. Okay naman yung picture. Wala namang problema sa LCD niya. Okay, ito na. Bali, titesting na natin yung ginawa natin. So, mayroon na siyang standby dito. Power on natin. So, wala pa siyang ilaw. Yun o, wala pa. So, power on natin. Yan. Yan, Hisense. Smart. Yan. So, okay na. Yun, no? Okay. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. Sa susunod ulit natin na video.